do this kung lumalayo at umiiwas na siya sa'yo? Okay. Well, no, lalong-lalo na dyan sa may mga ganitong situation na umiiwas na yung partner ninyo. Na parang siya na ito yung lumalayo, no, hindi ka na kinikibo, hindi natin sinasagot yung tawag mo. Kumbaga pa is nagiging avoidant na siya. So, kapag ginaganito ka ng partner mo is syempre, wala kang ibang mararamdaman kundi masakit din ito, no? Na kung minsan nagtataka tayo and mapapa-question ka sa iyong sarili na kung bakit gumaganito yung mga partner mo or ginaganito ka rin ng kinakasalukuyang partner mo. No, kung bakit siya umiiwas sa'yo. Lalong-lalo na kapag walang pasabi. So, mas lalo ka talagang mababahala dito. Mabibigyan ka ng kapraningan, mabibigyan ka ng kabalisaan. Kasi, habang iniwan ka niya sa ere, nang walang kasagutan, no, kumbaga pa, kung ano yung umiikot na question sa iyong isipan and then, wala man lang siyang iniwang pahayag sa'yo or hindi man lang siya nagpaalam, ay mas lalo pang dadami yung iikot na katanungan sa iyong isipan. So isa na nga dito kung minsan mapapaisip ka na baka may iba na siya, baka sumama na sa iba, o baka ayaw na rin sa'yo, no, or baka nakukulangan pa sa'yo. Kaya kung minsan talaga is naki-question din natin yung ating sarili. Ano ba yung pagkukulang ko? Hindi pa ba ako sapat? Ginawa ko na nga yung lahat-lahat eh. Binigay ko na sa kanya lahat-lahat ng gusto niya. Pero bakit ganun? Naiiwasan pa rin ako. Nilalayuan pa din ako. So nagkakaroon na tayo ng self-blaming. Well, ito ngayon mga utol. Ito no, based na rin sa karanasan ko. And sa kung ano din yung ginagawa ko. Which is, kung pag-uusapan lang natin yung pag-iiwas at saka lumalayo na partner natin sa atin, ay una ko pong ginagawa, lalong-lalo na kapag message ako ng message and then hindi naman na nagre-response, tinatawagan ko is hindi na rin sumasagot, or kung minsan gusto ko makipagkita pero hindi na sumusulpot, hindi na makikipagkita, or hindi na rin available, puro na paiwas. So ito mga utol, directly no, na kapag ganito po ang pinapakita sa akin, automatically ang ginagawa ko po ay nagle-lay-low muna ako. Okay, sige, kung ganito is bigyan muna kita ng oras. Yes, kailangan mo talagang bigyan mo na siya ng panahon. Kumbaga pa, bigyan mo rin syempre yung sarili mo ng limitations. Na kahit binabaliwala ka na kahit hindi na nga siya kumikibo sa'yo is nandiyan ka pa din. Diba? So syempre kailangan din nating bigyan ng value yung sarili natin. Kailangan din nating papahalagahan yung sarili natin. No, na kung okay lang ba sa atin na ginaganito ng partner, and then parang magiging asong ulol pa rin tayo na kahit binabaliwala na tayo, na kahit hindi ka na kinikibo is andyan ka pa din. Diba? So which is parang TANGA na yung dating mo dito. No, parang magiging tanga ka na lang. Parang nagiging tuta ka na lang. Na nagmamakaawa sa atensyon niya, nahahabul-habulin mo pa siya. Which is, dito pa lang kasi sa actions na pinapakita ng partner mo, ay ito na po yung kasagutan, no, sa katanungan dyan sa iyong isipan. Kumbaga pa, hindi mo na siya dapat actually tinatanong eh. Kasi kung tatanungin mo siya, wala ka lang din namang makukuhang tamang sagot dyan. Wala ka rin makukuhang totoong sagot dyan. So ngayon, kung tatanungin mo siya, mas lalo ka lang maguguluhan. No, kasi sa mga sinasabi niya or isasagot niya sa'yo ay kung minsan tataliwas pa ito sa pinapakita niya. Kumbaga pa, hindi nagmamatch. So mas lalo kang maguguluhan. Kuya Kiko, bakit ganun? Paiwas siya. Pero nung tinanong ko siya kung kamusta na yung relationship namin, kung ano na yung status, but ganun pa din, sabi niya is kami pa rin daw naman. No, or kung minsan is yun na nga, bigla siyang nawawala pero
after ng ilang araw is andyan pa din, sumusulpot. Now, which is parang nagmi-mix signals siya. No, na pinapakita. So, mas lalo talaga itong magbibigay sa iyo ng self-destruction. Maguguluhan at saka maguguluhan ka. So, habang naguguluhan ka, hindi ka na makapag-focus sa iyong trabaho. Hindi ka na makatulog ng maayos. At saka, mawawalan ka rin ng gana kumain. So, but ito nga yung tanong ko. Okay lang ba sa iyo na parang nagiging asong ulol? So, karamihan, syempre, ito, nababasa ko yung utak ninyo. Na which is, yung kasagutan ay, syempre, Kuya Kiko, hindi. Ayaw ko po, syempre. No, ayaw ko maging ganon. Okay, but, pero, bakit mo hinahayaan na ginaganito ka ng partner mo? Ginaganito ka na nga niya, pero, still andyan ka pa din? Habol ka pa din ng habol? Nagpapapansin ka pa din sa kanya? Kinukuha mo pa din yung atensyon niya? Di ba? So, parang magiging asong ulol ka talaga dito, utol, na nagbawawawaw, na nagkakandara pa. Yes, parang kanta lang or parang wawaw builders lang, ha. Yes. No, na para kang nangangailangan ng amo. Nangangailangan ng tagapag-alaga sa iyo. Na ikaw ito yung nangangailangan ng partner. So, ito nga mga utol, no, kapag avoidant yung partner ninyo, all you have to do is, kailangan mo ring dumistansya. Kailangan mo ring ilayo muna yung sarili mo. Huwag mong hayaan na dumidistansya na nga yung tao is, mas lalo ka pang lumalapit. Mas lalo lang pong maiirita yung partner mo sa iyo. Mas lalo ka lang pong lalayuan ng partner mo. Pero kapag dumidistansya siya, ang tanging solusyon lang po natin dito ay dumistansya din. Lumayo-layo din. Tanggalin muna natin yung presensya mo sa taong ito na nangbabaliwala sa iyo. Kasi sa totoo lang, no, ang pagmamahal ay hindi po yan pinipilit. Hindi yung umaatras na nga sa iyo yung tao, dumidistansya na nga sa iyo yung tao, umiiwas na nga sa iyo yung tao, pero pinipilit mo pa din, hoy, bumalik ka dito. No, mahalin mo ako. Ako yung nagmamahal sa iyo. Yes. So, pagmamahal pa ba ang tawag mo dyan? Na maaaring babalikan ka lang ng partner mo dahil nagmamakaawa ka. Dahil sa pinipilit mo. My God. So ngayon, kung babalik lang din naman siya nang walang pagmamahal, mahihirapan at saka mahihirapan ka na naman. Kasi nga pinipilit mo yung isang tao na wala naman palang pagmamahal talaga sa'yo. Kasi kung totoo or kusa kang minamahal nito, kusa niya rin talagang maiisip yung mga bagay-bagay na makakasira ng relationship ninyo. Iiwasan niya po ito na siya na mismo ang mag-iingat ng relasyon ninyo kung minamahal ka. Pero bakit hindi? No, bakit hindi ito yung nangyari sa relationship ninyo? Kasi wala nga siyang pagmamahal. So wag na tayong magmatigas or magpatigasan ng ulo na hindi ka na nga minamahal ng partner mo pero andyan ka pa din. Kasi nga Kuya Kiko, mahal ko. Ulit-ulit ko itong sinasabi, no, na huwag niyo pong i-base yung relationship ninyo, nakakapit ka na lang dahil sa mahal mo yung tao. Kasi ikaw at ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo. Kung ganyan ka, kung ganito yung paniniwala mo. Dahil ang dapat or yung tama is, kakapit lang tayo sa relationship kapag minamahal ka din ng taong minamahal mo. So klarong-klaro na dumidistansya. May pagmamahal bang dumidistansya? May pagmamahal bang umiiwas sa'yo? Kaya huwag tayong magpakabulag. Okay? So yun po ang dapat ninyong gagawin. Kung sino man yung dumidistansya, dapat siya rin yung hahayaan natin na kusang babalik sa'yo. Kung sino yung dumistansya, kung sino yung umiwas, kung sino yung lumayo is siya rin dapat yung hihintayin nating bumalik sa'yo. Hindi yung ikaw. Ha? Copy? Okay? So yun po mga utol, and then sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment nandyan sa ilalim and sasagutin po namin yan, lalong-lalo na sa aming pinaka-latest upload, no, sa aming YouTube channel. And then, sa mga gusto ako or sa nais akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Magsiset po tayo ng appointment doon. Maraming salamat, so ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang itong nakayanan ko, nakawakan itong naranasan ko, bibitawan para malaman mo anong sayang na pinaglaban ko para lang